Maraming mga kaso sa Mindanao na sinasabing nakabinbin sa Department of Justice na hanggang sa ngayon ay wala pa ring aksyon at resulta. Yan ay alamin natin sa ating Eagle News correspondent na si Richard de la Cruz mula sa Cagayan de Oro. Magandang umaga, Richard. Sa magandang umaga, dismayado pa rin ang marami nating mga kababayan, lalo na ang pamilya ng kaawa-awang pinatay sa Maguindanao, kung saan maraming mamahayag at ilan dito sa 54 ay kasamahan nating mamahayag at membro ng abogado, kung saan humihingi pa rin hanggang ngayon ng hustisya kay Secretary De Lima. Agad ipinangako ni Pangulong Aquino na sa kanyang pag-upo ay mabigyan ng hustisya ang mga biktima, bagay naman na pinaniniwalaan ng marami nating mga kababayan, subalit hanggang ngayon ay nauwi sa panaginip at isinisigaw na kung hindi kaya ni Secretary De Lima ay agad na siya bumaba sa pisto sapagkat hindi niya nabigyan ng hustisya at nasundan pa ito ng karumal-dumal na pagpatay sa 44 na miyembro ng SAP. At batay sa naging pahayag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ilang mga residente sa lugar, isinisi rin ito sa ating gobyerno sapagkat hindi nila ginalang ang napagkasunduan, kaya nangyari ang pagkamatay nitong 44 na SAP na walang kalaban-laban sapagkat ginawa silang shooting range ng kabilang kampo ng Imailip, bagay na ikinadismaya naman ng kampo ng Imailip sapagkat ni sila man ay ayaw na sana nilang mangyari ang ganito kung iginalang lang ang napagkasunduan ng gobyerno at sa panig ng Imailip. At kanina nga ay ating nakapanayam ang dating spokesman tagapagsalita ng Imailip na si Attorney Ed Cabalo. Nagbitiw ng maanghang na salita. Ang sabi nga niya, Richard, ay inutil ang pamahalang Aquino at lalo na itong si Secretary De Lima sapagkat napakaraming biktima dito sa Mindanao ay hindi niya nabigyan ng hustisya tulad na lang ng Aman Future at nitong iba pang mga problema dito. Hanggang ngayon ay hindi niya nabigyan ng hustisya at kahapon nga ay nabulaga na naman tayo sapagkat isang mamahayag naman ang binaril mismo sa Usami City, kung saan napakaraming mamahayag ang hindi nabigyan ng hustisya at pinagpapatay dito sa bahagi ng Mindanao. At ito pa ang malaking surilanin, ang pagkasunog sa Hall of Justice ng Cagayan de Oro City, kung saan dinidinig naman ang mga high-profile na kaso sa kabila ng pagsisikap ni City Prosecutor Fidel Macauyag at Provincial Prosecutor Jaime Umpa na mag-reconstitute ng mga dokumento ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, subalit ang iba ay hindi nakapag-reconstitute, kaya na-dismiss ang malalaking kaso kung saan may kinalaman ito sa illegal drugs at maging sa Aman na siyang ginaguluhan dito sa bahagi ng Mindanao. At ang karamihan sa ngayon na nangyayari dito ay mga pagpatay kung saan pinagpuputulan ng ulo, binabaril sa iba't ibang parte ng katawan, tinataga bago itinatapon sa mga liblib na lugar. Hanggang ngayon ay nagmistulang pa nga ang ating Pangulong Aquino, maging itong si Secretary De Lima, bagay na ikinadismaya na ng marami nating mga kababayan. At sa ngayon ay hindi maiwasang sumiklap ang galit ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dito sa bahagi ng Mindanao sapagkat pinakialaman naman ang relihiyon, kung saan wala namang layunin ang pamahalaan ng Iglesia ni Cristo kundi maturuan ang tao sa kaligtasan. Kaya galit na galit ang marami nating mga kapatid dito sa bahagi ng Mindanao kay Secretary De Lima. Hindi lang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging ang mga biktima sa iba't ibang malalaking krimen na hindi niya nabigyan ng hustisya. At kung hindi niya naman kaya, ay wag siyang maglakas-lakasan ng loob at magdesisyon na bumaba na sa pwesto. Maging sa Attorney Ed Cabalo kanina ay galit na galit sapagkat para umano nga niluluko lang sila dito sa usaping BBL, kung saan hindi tinutupad ng Pangulo ng ating bansa at ng kanyang mga kasamahan. Yan ang update. Richard de la Cruz, Eagle News.